At kaugnay sa joint custody sa labi ng namayapang si Representative Iggy Arroyo, makakapanayam natin ngayong umaga si Attorney Lorna Capunan, abogado ni Aleli Arroyo, ang tumatayong legal wife ni Representative Arroyo. Magandang umaga po, ma'am. Magandang umaga sa iyo, Kara po. Ano po yung susunod na hakbang po ng inyong kampo matapos pong i-grant ang joint custody sa labi ni Representative Iggy Arroyo kay Bernardina Arroyo Tantoco at kay Grace Ibuna? Hindi po kasama doon si Miss Aleli Arroyo, no, ma'am? Alam mo, Kara, yun na nga ang sinasabi natin dito, no? Kasi ini-expect natin na ang korte sa UK, ganyan nga ang lalabas na desisyon. And that is precisely what we wanted to avoid, no? Kasi ang Philippine expert na pinisinta nila sa UK court ay nag-testify on Philippine law. Pero ang applicable dito yung conflict of laws. Kasi yung dokumento na basis daw ni Ms. Ibuna ay executed in California. So California law. Yung judge UK judge. Kami naman ay nandito sa Philippine court. Last week po nag-file si Aleli for a petition for the custody of the remains of Congressman Iggy, with a prayer for a restraining order to restrain people from claiming or usurping the rights of the legal wife. Yun po ang nakafile sa Regional Trial Court of Quezon City. Ika-5th day na yung hearing kahapon at 6th day ang hearing ngayon. Humihingi po tayo ng restraining order sa Philippine court, no? Which really is the court with jurisdiction for the legal wife to get the remains when it arrives here in the Philippines. So, ma'am, may pinapakita po sila, dun base sa mga ulat, meron daw po kasing will itong si Representative Iggy Arroyo na nagbibigay ng authority dun sa kanyang live-in partner na si Grace Ibuna. Pinakita nga yan sa Philippine court, no? At sa Philippine court, ang sinabi ng korte ang dokumento before you present this as evidence has to be authenticated. So, hindi tinanggap ng korte ang dokumento na yan for the purpose ng Philippine court, for the purpose of proving the content of the document. So, as far as the Regional Trial Court of Quezon City is concerned, ang pinag-aawayan pa lang ngayon or ang issue na nasa korte is who is entitled to the remains. At ang malinaw ang batas, no? Ang batas ang legal wife at ang preference on the funeral arrangements, ang number one preference is the legal wife. So, pangalawa lang ang children at pang-apat lang, no? Pangatlo yung parents at pang-apat lang ang brothers and sisters. So as far wala po doon sa enumeration ang mistress. So as far as Philippine courts is concerned, dapat kay Miss Aleli Arroyo mapupunta itong mga labi nitong si Representative Iggy Arroyo. Pero pagdating doon sa London, iba yung desisyon. Iba yung desisyon sa London at ang dokumento naman ay executed in California in 2009. So at marami tayong question sa dokumento na yun, ano, in 2009 when that document was purportedly executed. Si Iggy ba ay of sound and disposing mind, no? Meron bang mga witnesses? Kasi under Philippine law, kailangan 3 witnesses who will see the testator or decedent, si Iggy, sign the last will and testament or yung living will or yung trust document, kung ano man yung dokumento na yan. Ma'am, nakausap nyo na po ba yung kampo nitong si Grace Ibuna at saka yung anak na si Bernardina Arroyo Tantoco? Kung ano na yung magiging plano sa labi or pipigilan nyo po ito? Sa chambers, kahapon sa hearing, si judge natin sa Quezon City ay tinawag ang mga lawyers sa chambers para i-explore yung possibility of a peaceful funeral for Congressman Iggy. Kami naman ay sang-ayon doon, ano, na dapat i-recognize naman natin. Kasi kung tignan natin yung gusto nilang funeral arrangement, pupunta ang remains kay Grace Ibuna. Pero magpa-file pa po kayo ng motion for reconsideration regarding this issue, ma'am? Hindi, kasi hindi naman natin rin-recognize ang UK court. Ano? At meron na tayong final dito sa Philippine court on the entitlement of the legal wife.
Tapos may question pa tayo diyan sa dokumento na 'yan. No? Kasi in-exclude sa document na 'yan, kung basahin natin, ang tinatawag natin na compulsory heirs. Under Philippine law, ang compulsory heir is the surviving spouse at ang children. Alam natin that there are 3 children here, no? 2 from the first marriage and isa si Alelu sa second marriage. Hindi pwedeng i-chapera ang tinatawag na compulsory heirs. Kasi ang nakalagay dyan, no, kung tama nga yung binasa namin, Grace Ibuna will get all of the properties. At kung nakalagay dyan, kung may matitira, after she dies, kung wala na si Grace Ibuna, may tinatawag na residual estate. Kung may natitira pa sa properties na yan, saka pa lang makaka-inherit yung 3 daughters. So, ganun ba tinatanong natin, ganun ba ang actuations ng isang tao na in full control of his mental and physical mind, di ba? And health? Would a devoted family man who claimed he loved his children, as a matter of fact, nag-file pa yun ng custody over Aleli, in the final moment, disregard the inheritance right and give everything to the mistress. Is that the actuations of a man in his full senses? Attorney, so tuloy na maiuwi na dito yung mga labi nitong si Representative Arroyo. Pero pagdating dito ay pag-uusapan pa kung kanino mapupunta yung mga ari-arian. Ganun po yung mangyayari, Mama, no? Nasa korte na yan, yung issue na yan is now pending with the court. Okay. So, hinihintay natin na matapos ang presentation ng evidence. Okay. Kasi tapos na si Aleni mag-present ng evidence, no? 4 na araw kami nag-present ng evidence. At ang hindi nga kailangang ebidensya dyan, ng testimonial evidence. Isa lang ang kailangan dyan, yung valid marriage certificate, na hindi naman pinawalang bisa ng Ibuna, no? Because under the law, you can rely on the strength of a marriage certificate by itself. Okay. It is